Wow! Hello everyone! So for today's video ay ipapakita ko sa inyo kung paano ko niluto ang bechamel. Bechamel ang tawag nito dito guys. So isa din to sa mga paborito ng mga amo ko. Hilig kasi sila ng pasta. So ganito ang style ko sa pagluto. Ipapakita ko sa inyo. Tara, samahan niyo ako guys. So, unang-una ay nagpakulo muna ako ng tubig. Nilagyan ko lang siya ng asin at mantika para hindi naman didikit yung macaroni pagka maluto na siya. Hindi siya magdikit-dikit. So, ang niluto ko niyan is 1/4 lang kasi good for 3 person lang naman yan. So, habang niluluto ko yon, niluto ko na ng separate na naman yung ground meat at nilagyan ko ng mismar at saka bay leaves. Hindi ko alam ano ba yung mismar, nakalimutan ko sa English, basta yun. Niluto ko lang siya yung ganyan, walang mantika, puro yan pa kasi gusto kong makuha yung mawala yung amoy. Kinukuha ko muna yung amoy niya, pampawala din niya yung bay leaf at yung mismar yung tawag niya, hanggang sa matuyo siya. Ayan, tamang mekos-mekos lang. Tapos after nun is nilagay ko muna, set aside muna. At saka next steps is naglagay ako ng mantika kasi igigisa ko na naman siya. Igisa ko na yung sibuyas, ginger at bawang. Yan, may ginger yan siya guys. Pinagsama ko na para hindi mag-aaway kung sinong mauuna sa kanila. Tamang sute lang din dyan hanggang parang maamoy mo na lang yung tamang amoy. Tamang amoy. Anong klaseng istorya to eh? Ayan. Tapos pagka pwede mo na siyang ibalik mo na yung ground meat na niluto mo kanina, yung pinadry mo na, wala na siyang tubig. Basta luto naman na siya, pero tinanggal ko muna yung mga yung nilagay ko na pampabango. Yan, yung mismar na yan at saka yung bay leaves. Tapos yan, binalik ko na siya para igisa ko na siya. Tapos, ay grabe, ito yung pagkain na ang dami-daming napakatrabaho na pagkain ito guys, as in. Pero sulit naman kasi masarap to. After nyan is nilagyan ko ng tomato paste. Ayan, tomato paste yan siya para maganda ang kulay. O, diba? So, gisa-gisa muna, mekos-mekos para magiging mahalo na lahat. At after nyan is nilagyan ko na din siya ng blended tomato. Ayan, blended tomato siya guys. 3 piraso din yan. Tapos, hindi masyadong malalaki. Yung medium size lang na tomato. Yun yung nilagay ko. Tapos, ayan, mekos-mekos ulit para hindi siya dry. So, dinagdagan ko pa ng konting tubig para hindi talaga siya, hindi siya dry. Kasi kailangan din yan is may konting tubig. Tapos, nilagyan ko na din ng bell pepper. So, yan. At mekos-mekos ulit. Basta walang katapusang halo-halo to guys. At pang timpla na nilagyan ko ng asin at paminta yan. Tapos may pa kunting pabrika. Kaso lang, hindi ko yata na video. So, nilagyan ko din yan ng magic cubes. Ayan. Inyama-magic natin para mas lalong sumarap. Dinurog ko lang din para mabilis nang matunaw ba. Hindi na tayo mahirapan. So, after nyan is nilagay ko na din yung parsley. Bakdonis yan dito sa Arabic. Ayan. So, after nyan, mekos ulit. At after is sit aside. Palaging after. So, next steps na tayo guys. Kakapoy, ginoo ko. Grabe, matrabaho talaga to guys. Sa isa na namang kaldero guys, maglagay na naman tayo ng 100 gram na butter. Tapos, itunaw mo lang siya ng maayos. Tapos, kapag na siya, ma-melt na siya, dahan-dahan mo na lang yung apoy para hindi siya masunog bago mo ilagay yung 3 kutsara ng all-purpose flour. Ayan. Pag natunaw na yan siya, lagay mo na yung 3 kutsarang harina. Ay, Pastelan Rode, nahapo naman ko sa akong voicemail.
hindi pa ako nangalahati sa voicemail ko, di ba? So ihalo mo lang yung ihalo lang ng maayos hanggang maano siya, mag-mix na lahat yung butter at saka yung harina, yun. Another kaldero na naman tayo. So sa isang kaldero naman, naglagay na naman ako ng 4 na basong tubig, tapos 6 na kutsarang milk powder. Tapos inimix ko muna bago ko isalang. Nilagyan ko muna ng paminta at asin, tapos magic sarap. Tapos halo-halo para mawala yung mga nagbuhol-buhol na gatas, di ba? So after nyan is natin, isalang ulit at antayin natin na kumulo. Huwag iwanan, palagi siyang ihalo-halo para hindi masunog yung ilalim. Tapos dahan-dahan ang apoy. So ang pag kumukulo na siya, guys, okay na yan pag kumulo na siya. So ililipat na naman natin yan sa minix nating butter at saka harina. Yun, ibuhos natin doon sa isang kaldero para magiging malapot na siya. Tapos yan kasi ang gagamitin natin pang sauce. So kailangan mo pang ihalo-halo, dahan-dahan ang apoy, wag mong iwanan para hindi masunog yung ilalim, para mag-sticky talaga siya, guys. Lagyan ko pa ng cheese mozzarella. Mas maraming cheese, mas masarap, diba? Para maging malapot talaga siya. Kasi iwan ko, hindi siya malapot kanina. So, dinagdagan ko pa ng maraming cheese para malapot talaga siya. Kasi mas masarap pag cheesy. Diba? Masarap pag cheesy ang bechamel nyo, guys. So, diba? Ito yung style ko. Basta sa Kuwait ako dati, hindi ako nag-try ng ganito. Palagi din yung amo ko, pero hindi ko nagawa. Tapos ayan, ready na tayo. Doon na tayo sa i-mix na natin lahat. Sa isang Pyrex, nilagyan ko ng ilalim niya ng sauce para hindi siya magdikit. Hindi dikit yung macaroni. So ang unang layer is macaroni, tapos yung meat, tapos macaroni ulit, tapos yung sa ibabaw ng macaroni is yun na. Ilagay mo na yung sauce na ginawa mo. Ayan. Tamang lang, basta ayusin mo lang pagkalagay pa, yung ipantay mo lahat ng dapat lagyan, yung lahat ng mga side, isalansan mo para masarap. Ayan, nalagay ko na yung sauce, tapos yung on top, guys, nilagayin ko pa yan ng cheese mozzarella ulit. Maraming cheese yan. So anong napansin nyo dyan? Basta may napansin kayo. So nag-preheat na ako sa oven ko kanina ng 200 degrees Celsius, tapos in-adjust ko na lang siya nung sinalang ko na ng 150. Lutuin ko lang siya ng 20 minutes una sa ibabaw. So after 20 minutes, ayan na siya. So in-adjust ko na naman siya ulit. Ayan, in-adjust ko na naman siya ulit na dalawa, up and down na ang binuksan ko para magiging mapula na yung ibabaw. Yan na ang resulta, final look. Ayan, napakasarap na, mabango. So tapos na siya. Tapos na ang ating bechamel. Yan niya siya, diba? Matrabaho sobra. Umabot ako ng almost 2 hours. Napagawa pagka ganito ang gusto nilang ulam, pagkain. Hindi naman to ulam kasi ito lang kakainin nila, pasta kasi ito yung paborito ng mga amo ko. Matrabaho lang siya, marami kang hugasin, basta yun, pero sulit kasi lalo na pag na-appreciate nila yung luto mo. So napaka sarap sa pakiramdam. So first ang titikim is siyempre ako, diba? Init yarn. As in, masarap talaga siya, mabango, tapos cheesy. Kasi nga, ang daming cheese din na nilagay ko, diba? So, yun lang, guys. Thank you for watching. See you on my next Loto Serye. Bye-bye!